Naglabas din ho no, ng iba't ibang ebidensya yung komite na di umano October pa lamang ng nakaraang taon ay nakikipagtulungan na ang gobyerno sa ICC. Meron ho bang katotohanan itong sinasabi ng komite ho na ito? Ito nga, sino ba naglabas? Di ba si Senator Amy? Kung siya naglabas yan, o di kinabas niya yung resource person niya dyan, tapos paupuin nila dyan. So bakit manggagaling ngayon, no, sa Executive Department, yung kanya mga nais alamin patungkol dyan, kanino ba galing muna? Di ba, Atty. Danny? Kung kanino galing yan at saan niya nakuha, di ba mas maganda ipaupo niya dyan? At gawin niya resource person. At panumpain niya. Para malaman kung totoo ba yung mga hinala na yan. Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. Mukhang mas kailangan natin ngayon ng mas maraming popcorn at mas maraming kuksero. Bakit? Dahil mukhang bakbakan na ito ngayon ng Marcos versus tagapagsalita ni Marcos Jr. Dahil china-challenge ngayon itong si Claire Castro, itong si IP Marcos, no? Kung mabibigyan ba o mapapadalhan niya ng sabpina itong mga miyembro, tauhan ni Marcos Jr. na hindi sumipot sa kanyang pagdinig, nakaraang pagdinig o yung pangalawang pagdinig sa di umano'y government-sponsored na pagkidnap kay President Duterte. Tandaan natin, mga kababayan, hindi pa po pinirmahan nitong si Escudero na mukhang halatang kasabot din sa kanilang ginagawang drama diyan sa Senado itong mga sabpina ng mga cabinet secretary ni Marcos Jr. dahil posible umano na malabag ang kanilang separation of power. Ito nga yung kanilang executive privilege. Sige, pakinggan natin mga kababayan kung ano po yung tinatahol ano po yung paliwanag at sinasabi nitong si Claire Castro. Tingnan lang natin. Tingnan muna natin kung mag-i-issue ng subpoena. Dahil sa nasabi nga nitong si Senate President Chis Escudero ay isasangguni niya sa legal department ng Senado. At tingnan na lang natin, kapag nag-issue ng subpoena, then saka natin sagutin kung aatin ba ang mga naimbitahan mula sa ekohetibo. Tingnan niyo yung mga punto niya, ha? Tingnan natin kung mabigyan ng subpoena kung aatin ba. No, yung sinasabi niyang mga tauhan ni Marcos Jr. So, ibig sabihin, mismo si Castro ay magde-decide kung papaatindi niya o hindi itong mga cabinet secretary ni Marcos Jr. Oops! O yan ba ay talagang sinabi na ng iyong amo bago mo itinahol? Sige. Department. Ba talaga si Castro? Sabi ni Senator Amy Marcos na tila ginagamit daw umano yung executive privilege at yung sub judice rule para po pagtakpan yung katotohanan at tila may cover up daw sa nangyayari. Ano po yung masasabi niyo dito? Siguro opinion niya yun. Kasi hindi ako nagsabi niyan. Lalong hindi DDS vlogger yung nagsabing parang may cover up sa nangyayaring ito. Mukhang ang nasa radio station yun na mismo yung nagsasabi na may cover up, ha? Diba? Hindi natin alam kung ano ba talaga ang nais niya sa kanyang hearing. Kasi kung ang hearing naman ay para patungkol sa in aid of legislation, Atty. Danny, alam naman na natin yan, di ba? Dapat in aid of legislation lang yan, hindi para manira, hindi para gibain ang gobyerno, di ba? Hindi dapat ganon. Nako, Amy Marcos, dapat sagutin mo ito, no? Pinaparatangan po kayo ni Claire Castro, no? Na ang inyong ginagawang pagdinig ngayon sa Senado, mukhang may panira at parang may punto na gibain ang gobyerno. Naku po, Amy Marcos. Kaya pala hindi pinayagan na umattend itong mga tauhan ni Marcos Jr., ng iyong mahal na kapatid, dahil nakita ni Claire Castro na mukhang may panira sa gobyerno at gusto mo palang gibain ang gobyerno. Yan pala ang gusto mong gawin, Amy Marcos, at hindi pala, no, magkaroon ng for aid of legislation o magkaroon ng isang batas, magrebisa ng isang batas, panibagong batas para hindi na maulit itong government-sponsored na di umano'y kidnapping kay President Duterte. So, ang nakikita ni Castro, siguro opinion niya lang ito, pero nakikita ni Castro base sa kanyang sinabi na may nakikita siyang paninira sa gobyerno, no, sa ginagawang pagdinig ngayon sa Senado patungkol sa pag-aresto kay President Duterte. At sa pangalawang hearing, Atty. Danny, nabanggit naman niya na marami naman siya mga dokumento, marami siyang natuklasan, ano,
Okay? At tingin ko, kung balak lang naman yung gumawa ng batas, enough na yun para siya Nako, Amy Marcos, dapat po ito talaga sagutin, no? Eh, mukhang pinapangunahan ka ng tagapagsalita, no? Ng iyong mahal na kapatid. Bilang isang senador, papayag ka ba na ang tagapagsalita ng iyong mahal na kapatid ay pinapangunahan ng isang Amy Marcos? Di po ba? No? And siguro, para sa mga ordinary Pilipino, hindi naman namin sinusuportahan si Amy Marcos, no? Sa kanyang pagtakbo bilang senador, pero siyempre sinusuportahan po natin yung pagdiring na ito dahil karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung ano po yung katotohanan. Ika nga, isa nga yan sa mga sinabi ni Claire Castro, no? Na marami pa daw plano o marami silang ginawang plano sa pag-aresto kay Presidente Duterte na hindi daw po dapat malaman natin ang mga ordinaryong Pilipino. And which is si Amy Marcos sinabi, no, na may 80 pages na dokumento siyang hawak kung paano isinagawa, ipinalano at kung sino yung mga involved sa pag-aresto ay President Duterte. Pero siyempre, no, hindi pa nga ito sapat dahil marami pang katanungan na dapat masagot at tayo naman, tagapanood, tagapakinig, ay gusto rin natin malaman kung paano sila magkabuhol-buhol, no, magkautal-utal sa pagpapaliwanag, magbalibaliktad ang kanilang paliwanag dahil talagang puno ng kasinungalingan para lang sa akin, no, ang nangyaring pag-aresto na ito kay President Duterte. At kaya nakikita natin sa paraan ng pagpapaliwanag ni Claire Castro, siya mismo, no, ay well-oriented siya at alam niya kung ano ang dapat pagtakpan. Nabubuo sila, no? Nabibisto sila tuwing nagkakaroon sila ng interview, tuwing nagsasalita po sila. At tama nga, no? Mukhang kailangan nila ng isang group chat para pare-pareho, no, yung kanilang script at ang kanilang pagpapaliwanag. Nagko-contradict na naman, no? Ang paliwanag nitong si Claire Castro at sinasabi na kung pipirmahan, so ibig sabihin, alam niya, no, na mukhang hindi pipirmahan ni Escudero ang subpoena ng mga cabinet secretaries. kapag analisa at makita niya mga important facts, data, para makapagbalangkas ng batas. So, sabi nga natin, Attorney Danny, unang hearing, 6 na oras naman naganap ito. Ang dami naman niya na natanong. Diba? Unang hearing, 6 na oras. Itingnan nyo sa TRICOM, sa TUADCOM, ilang series ng hearing yon, ilang oras na hearing yon. Diba? Bakit tuloy-tuloy pa rin? Ang dami na nilang nasagot, dami ng paliwanag, dami ng mga diskusyon, bakit hindi nila tinitigil? Diba? Kasi may gusto pa silang malaman at may hinahanap pa sila na kamalian para, no, madiin nila si President Duterte. Di po ba? Di po ba yun ay matatawag din na isa ring atang, no, ay paninira, no, sa isang tao? Kung paano nila inimbestigahan si President Duterte, si Vice President Sara. Ngayon, nung part naman nila na sila naman ay nakitaan ng pagkakamali, sila naman ay imbestigahan, sila yung karapat-dapat na magpapaliwanag. Ang sabi nila, transparency and accountability, no, para sa mga nakaupo sa gobyerno, partikular sa Marcos Sr. Ang paliwanag nila, no, gusto nilang gawin ito para magkaroon ng accountability at transparency para malaman ng taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyari. So ngayon, kailangan malaman ng taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyari, Madam Claire Castro, sa pagpaparesto kay President Duterte. So bakit pigilan ng iyong amo na si Marcos Jr., no, itong pagharap ng mga cabinet secretaries na ito? Kung may limitasyon at kung hindi, dapat malaman ng taong bayan at yan po is talagang yung mga informasyon ay hindi pwede ma-divulge, no? Huwag nyo sabihin. Pero ang ginawa nyo kay President Duterte, ang ginawa nyo kay Vice President Sara, particularly sa issue ng confidential fund, bakit dinadivulge ang hindi dapat malaman ng taong bayan o yung mga kongresista na di umano yung mga kalyansa ng makakaliwa? Ngayon, sasabihin nyo na dapat, no, exercise ang executive privilege, pero kay Vice President Sara, pero sa ordinaryong Pilipino, no, magawa nyo kung ano yung gusto nyong gawin, no? At kahit doon kay President Duterte, no, kahit respeto na lang, hindi nyo nga ginawa, tapos kayo humihingi ng respeto, no, bilang separation of power. Pero kung kayo, no, gusto yung pakialaman ng Senado, ang Kongreso, nagagawa nyo, hindi nyo kinukonsidera yung separation of power. Di ba yung nangyayari na ito? Wala namang separation of power
sa pag-upo nyo eh. Kung sino yung gusto nyo kontrolin, sino yung gusto nyo pangunahan, no? Nagagawa nyo naman eh. Bakit hindi ba kayo nakikialam sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso at sa Senado? Diba? Ang hindi lang niya siyempre ipabunyag ay yung covered ng executive privilege. At Yun pala eh. alam naman Hindi, wag ibunyag, pero dapat pinaharap. Pwede naman nila i-invoke yung kanilang karapatan. Invoke my rights. Wag kayo magsalita. Bawal. Part na po ito ng subjudicial. Diba? siguro ito ng kanyang legal advisor na meron naman talagang kinikilala ang Supreme Court executive privilege. Kahit nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Palakpakan talaga si Claire Castro, no? Sa kahit anong interview, press conference, talagang laging kinokonek mo si President Duterte. Ang ina, mukhang masasabi kong napamahal na si Claire Castro kay President Duterte. Kay President Rodrigo Roa Duterte. Diba? Kasi bawat salita niya, bawat press con, bawat interview, President Rodrigo Roa Duterte ang nababangge. Sige, pasok. Ito ginamit din. At hindi naman nagkaroon ng constitutional crisis. May mga pagkakataon kasi ito ni Danny na may mga usapin, ang mga high-ranking officials at ang Pangulo na hindi pwedeng ibunyag, no, sa publiko. May mga polisiya, may mga plano, may mga internal deliberations na hindi pwedeng malaman ng publiko. Kasi Yun! plano, Ang sinasabi natin, mga kababayan. May mga pinalano sila, may ginawa sila na hindi daw po pwedeng malaman ng taong bayan. So, ayan na! Claire Castro, sa iyo na mismo nanggaling na may tinatago ang Malacanang at alam na rin ng mga ordinaryong Pilipino kung ano po ang inyong ginawa kay President Duterte. Pero ang gusto pa namin na talagang maglaglagan kayo, mahuli mismo, kayo mismo ang umamin. And galing na mismo ngayon sa iyong bunga, Claire Castro, na may mga ginawa, may mga pinalano kayo na hindi dapat malaman ng taong bayan. And of course, no, it's part po siguro yan ng national security. Ayaw nyo siguro mapahamak, no? Ayaw nyo mapahamak yung national security natin. Okay, respeto natin. Pero sa paraan ng pagsabi mo, Claire Castro, no, talagang ikaw mismo ang naglalaglag sa iyong amo. Kaya si Claire Castro, alam nyo, makabayan po natin, no? Kung matalino lang ito si Marcos Jr. at ang kanyang mga advisor, no? Ito dapat na ito si Bakin. Kasi mula nung umupo itong si Claire Castro, pag bumagsak ang rating si Marcos Jr. Kasi lahat na sinasabi ni Claire Castro ay nagsasalamin, no? Kay Marcos Jr. at tila ba ang mga sinasabi ni Claire Castro, ayun na rin ang mga sinasabi ni Marcos Jr. at si Claire Castro lang ang tagapagsalita. Tingnan yan, binigyan po siya ng negative 43% na ratings. First time nangyari yan sa isang presidente. Nagpapatunay na sirang-sira na ang administrasyong ito, ang pinunong ito, hindi mo na kailangan siraan dahil sila mismo ang nagsi-self-destruct dahil yan kay Claire Castro. Anong comment nyo, mga kababayan po natin? Sa sinabi ni Claire Castro na dapat magkaroon ng respeto ang Senado sa executive, which is the Malacanang, no? Na hindi daw po dapat sila pinapatawag, hindi dapat daw po, no, sila pilitin na papuntahin dyan sa Senado dahil mayroon silang executive privilege at mayroon silang mga pinalano ginawa na hindi malaman ng taong bayan. Comment nyo na po ang inyong opinion, komento yan sa ating comment section. Ate Claire Castro, maraming salamat sa iyong paglaglag sa mga Cabinet Secretary ni Marcos Jr. Sige, alam mo, gustong-gusto ko po palagi nagsalita itong si Claire Castro eh. Kasi habang nagsalita ito, nagdadaldal, marami tayong malalaman at madidiskubrihan. At mukhang hindi niya napapansin na, oops, mukhang hindi na dapat sabihin yun, nasasabi ko. Thank you, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat din po sa iyong mga sinabi, Attorney Claire Castro, ang spokesperson ng Malacanang. Thank you.